Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JPS Pamorcan na nagmula sa BSED English 2. At ngayon pong araw ay may panibago po tayong lesson na tatahakin. At ito po ay ang Aralin 4, Panitikan Hingil sa mga isyong pangmanggagawa, pangmagsasaka at pambansa. At ang Aralin 5 naman po ay panitikan hingil sa mga isyong pangkasarian. At ngayon, halina't at ating tuklasin ang panibagong aralin ngayong araw. Ang pang-apat na aralin ay tumatalakay sa kahalagahan ng mga manggagawa at magsasaka bilang haligi ng ating ekonomiya at lipunan. Sila ang bumubuo sa malaking bahagi ng lakas panggawa ng isang bansa. Ang mga manggagawa sa mga pabrika, opisina at serbisyo at ang mga magsasaka na nagbibigay ng pagkain at kabuhayan sa sambayanan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA noong 2019, milyon-milyong Pilipino ang may hanap buhay at patuloy pang nag-aambag sa pag-unlad ng ekonomiya. Gayunpaman, nananatili pa rin ang panawagan ng mga manggagawa na mabigyan ng sapat na sahod, maayos na benepisyo at proteksyon sa trabaho bilang kabayaran sa kanilang sipag at dedikasyon. Itinadhana ng 1987 Constitution ng Republika ng Pilipinas na ang Estado ay dapat magbigay ng lubos na proteksyon sa paggawa. Sa Artikulo 13, Seksyon 3 at 4, malinaw na nakasaad na kailangan tiyakin ng pamahalaan ang pantay na oportunidad sa trabaho, maayos na kondisyon sa paggawa at karapatan ng mga magsasaka sa lupang kanilang sinasaka. Ibig sabihin nito, may pananagutan ang gobyerno na tiyaking hindi inaapi o pinagsasamantalahan ang mga taong nagpapagal upang paunlarin ang bansa. Sa kabilang banda, patuloy din kinakaharap ng bansa ang iba't ibang isyong pambansa gaya ng kahirapan, korupsyon, trapiko, droga, agawan sa teritoryo at kamakailan lamang ang krisis sa kalusugan dulot ng pandemya ng COVID-19. Ang mga suliraning ito ay nagpapakita na kailangan ng matatag na pamumuno, tamang paggamit ng pondo at pagkakaisa ng mamamayan upang maitaguyod ang kapakanan ng lahat. Sa kabuuan, ipinapaalala ng araling ito na ang panitikan ay hindi lamang salamin ng lipunan, kundi tagapagpadala ng kamalayan at panawagan para sa pagbabago. Sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan tungkol sa manggagawa, magsasaka at mga isyong pambansa, na ipapahayag ng mga manunulat ang tunay na kalagayan ng mga mamamayan at ang kanilang hangarin para sa katarungan, pagkakapantay-pantay at pag-unlad. Dahil dito na po nagtatapos ang ating araling 4. Ngayon, dumako naman tayo sa panibagong aralin at ito ay ang Araling 5. Araling 5, Panitikan hingil sa mga isyong pangkasarian. Ang araling ito ay nakatuon sa pag-unawa at pagpapahalaga sa mga isyong pangkasarian sa lipunang Pilipino. Isa ito sa mga mainit na paksa sa kasalukuyan dahil patuloy ang pagtalakay sa pagkakapantay-pantay ng karapatan ng lahat ng tao, anuman ang kanilang kasarian o sexual na oryentasyon. Ang layunin ng araling ito ay maipaliwanag ang mga konseptong kadalasang napagkakamalan o nagiging sanhi ng kalituhan gaya ng sex, gender, sexual orientation at gender identity. Ito ay mahalaga ang pag-unawa sa mga ito upang magkaroon ng respeto, pagtanggap at pantay na pagtingin sa bawat isa. Una, sex o sexualidad. Ito ay ang
biological na katangian ng isang tao na nagtatakda kung siya'y lalaki o babae. Ito ay likas na nakabatay sa genes o sa lahi na namamana. Halimbawa nito ay isang sanggol ay ipinanganak na lalaki o babae batay sa kanyang physical na katangian. Pangalawa, gender o kasarian. Ito naman ay tumutukoy sa panlipunang konsepto na pagiging pambabae o panlalaki. Ito ay natututuhan sa ating kultura at lipunan, hindi lamang nakabatay sa katawan, kundi sa kung paano kumikilos at tinuturing ng lipunan ang isang tao. Halimbawa, ang pananamit, asal o tungkulin na itinuturing panglalaki o pambabae ay nakabatay sa isang kultura. Pangatlo, orientasyong sexual o sexual orientation. Ito naman ay tumutukoy sa physical, emotional o romantikong atraksyon ng isang tao sa iba. Halimbawa, maaari ang isang lalaki ay naaakit sa babae. Ito ay tinatawag nating heterosexual o sa kapwa lalaki na tinatawag nating homosexual. Pang-apat, pagkakailan lang pangkasarian o gender identity. Ito ay tumutukoy sa personal at panloob na damdamin ng isang tao tungkol sa kanyang kasarian. Maaaring ito ay tumutugma o hindi tumutugma sa kasarian niya noong siya'y ipinanganak. Halimbawa, ang isang ipinanganak na lalaki ay maaaring makaramdam na siya ay babae sa kalooban o tinatawag itong transgender woman. Ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang uri ng orientasyong sexual. Una ay ang heterosexual o heterosexual na akit sa kabilang kasarian. Pangalawa ay homosexual o homosexual na akit sa kaparehong kasarian. Pangatlo ay ang lesbian, babae na naaakit sa kapwa babae. Pang-apat, gay, lalaki na naaakit sa kapwa lalaki. Panglima, bisexual, naaakit sa parehong lalaki at babae. Pang-anim, asexual, walang atraksyong sexual sa alinmang kasarian. At ang panghuli ay transgender, tao ang kasarian sa kanyang isipan ay iba sa kanyang physical na katawan. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang kahalagan ng araling ito. Mahalagang maunawaan ang mga isyong pangkasarian upang mapalaganap ang pagkakapantay-pantay, respeto at dignidad ng bawat tao sa pamamagitan ng pagtatalakay ng mga konsepto ng LGBT at SOGI, sexual orientation, gender identity and expression. Natututo tayong kilalanin ang iba't ibang anyo ng pagkatao at pagkakailanlan sa lipunan. Tinuturo ng araling ito na walang kasarian ang dapat ituring na mas mataas o mas mababa sa iba. Ang bawat tao, mapalalaki man yan o babae o kabilang sa LGBTQIA+, ay may pantay-pantay na karapatan sa kalayaan, respeto at pagkilala sa kanilang pagkatao. Sa kabuuan, ang araling 5 ay nagtuturo ng pangunawa, pagtanggap at katarungan sa usaping pangkasarian. Pinapaalalahanan tayo na ang pagkakaiba sa kasarian ay sexual na orientasyon ay hindi dapat maging batayan ng diskriminasyon. Sa halip, ito ay dapat maging daan tungo sa pagkakaisa, pagkakapantay-pantay at pagkilala sa dignidad ng bawat Pilipino. Muli, ako po si JBS Pangorgan ng BSED English 2. Maraming salamat po.